Kasaysayan, Sucesos de las Islas Filipinas ay isang akdang isinulat ni Antonio de Morga, isang Kastilang abogado at opisyal na naglilingkod sa Pilipinas noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya. Ipinanganak si Morga sa Espanya noong 1559 at naging bahagi ng unang mga misyon ng mga Kastila sa Pilipinas noong huling bahagi na ika-16 ng siglo. Ang akdang ito ay isang mahalagang dokumento na nagsasaad ng kasaysayan at kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Kastila at tinuturing na isa sa mga pinakaunang kasaysayan ng bansa. Mahalaga ang aklat na ito dahil isa ito sa mga unang dokumento na nagtatala ng kasaysayan ng Pilipinas mula sa pananaw ng isang Kastila. Ipinakita rito kung paano nakita ng mga mananakop ang ating bayan kung paano nila ipinakilala ang kanilang impluwensya sa mga Pilipino. Sa kabila ng pagiging sulat ng isang dayuhan, naging makabuluhan ito sa pag-aaral ng ating kasaysayan. Lalo na nang ito ay suriin at punahin ni Dr. Jose Rizal. Ginamit niya ang aklat upang ipakita na ang Pilipinas ay may mayamang kultura, bago pa man dumating ang mga Kastila, na siyang nagpapakita ng ating sariling identidad bilang isang bansa. Ang Sucesos de las Islas Filipinas ay unang inilimbag noong 1609 sa Madrid. Sa akdang ito, inilarawan ni Morga ang iba't ibang aspeto ng buhay sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Pati na rin ang mga katutubong Pilipino, ang kanilang kultura, relihiyon at ang mga unang pagdating ng mga Kastila at iba pang mga banyaga. Dito, inilarawan niya ang pamumuhay ng mga Pilipino bago at habang nasa ilalim ng pamamahala ng mga Kastila. Itinalala rin niya ang kultura, paniniwala at kaugalian ng mga katutubo. Pati na rin ang mga pagdating ng mga dayuhan kabilang ang mga Kastila at ang naging epekto ng kanilang pananakop sa bansa. Ang ilang mga pangunahing nilalaman ng Sucesos de las Islas Filipinas. Una, pagdating ng mga Kastila. Dito ay nilalahad ni Morga kung paano dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas at kung ano ang kanilang mga layunin. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang pagdating ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo at ang pagsakop sa mga isla upang palawakin ang kapangyarihan ng Espanya. Dito rin makikita kung paano nagsimula ang pakikisalamuha ng mga Pilipino sa mga dayuhan at kung paano unti-unti naapektuhan ng kanilang pamumuhay. Pangalawa, paglalarawan ng mga katutubong Pilipino. Sa bahaging ito, inilalarawan ni Morga ang orihinal na kultura ng mga Pilipino bago pa man sila maimpluwensyahan ng mga Kastila. Ipinapakita rito ang kanilang paniniwala, tradisyon at mga kaugalian sa likas sa kanila. Makikita rin dito kung paano nagbago ang kanilang pagkakakilanlan matapos ang pananakop ng Espanya. Pangatlo, pangangalakal at ekonomiya. Inilalarawan dito kung paano nakikipagkalakalan ng mga Pilipino sa ibang bansa, partikular na sa mga China. Pinapakita rin kung ano-ano ang produkto ang mahalaga sa ekonomiya noon gaya ng perlas, kabibi at iba pang yaman dagat. Sa pagdating ng mga Kastila, nagbago ang sistemang pang-ekonomiya dahil sa panghihimasok ng mga dayuhan sa kalakalan at yaman ng bansa. Pang-apat, relihiyon at misyon ng Kristyanismo. Ipinapakita sa bahaging ito kung paano ginamit ng mga Kastila ang relihiyon bilang paraan upang mapalakas ang kanilang kontrol sa Pilipinas. Dito, nilalarawan ang pagpasok ng Katolisismo at kung paano unti-unting napalitan ng mga paniniwala ng mga katutubo. Panglima, mga kaganapan sa kasaysayan. Sa huling bahagi ng aklat, ipinakita ni Morga ang mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas noong pananakop ng Espanya. Kasama rito ang mga labanan, alitan at mga rebelyon ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan. Makikita rito ang unting-unting paglaban ng mga Pilipino sa pang-aabuso ng mga Kastila at ang kanilang pagsusumikap na mapanatili ang kanilang kalayaan. Ang Sucesos de las Islas Filipinas ay isang mahalagang tala ng kasaysayan na nagpapakita kung paano naaapektuhan ng pananakop ng Espanya ang Pilipinas mula sa kultura at relihiyon hanggang sa ekonomiya at kalayaan ng mga Pilipino. Ang kwento, istil ng pagsasalaysay. Ang istil ng pagsasalaysay ni De Morga ay hindi lamang nakatuon sa pangyayari, kundi naglalaman din ng kanyang mga personal na obserbasyon, mga kwentong narinig niya. Maaaring gumamit siya ng chronological na paraan, ngunit maaari rin siyang tumuon sa mga tiyak na tema o pangyayari na mahalaga sa kanya. Ibig sabihin, hindi lang siya nagkukwento ng mga pangyayari, kundi nagbabahagi rin siya ng kanyang sariling pananaw at interpretasyon. Ang mga tema ng ang kwento, meron itong 4. Ang una, kolonyalismo. Ang epekto ng
pamamahala ng Espanyol sa Pilipinas ay isang halo-halong karanasan, mayroong positibo ngunit marami ring negatibong aspeto na patuloy nating nararanasan hanggang ngayon, kung saan ang kanilang impluensya ay nananatili pa rin. Pangalawa, relihiyon. Ang pagkakalat ng Kristyanismo ay hindi lamang nagbukas ng bagong pananaw, spiritual para sa mga Pilipino, kundi nagbigay daan din ito upang umunlad ang kultura, edukasyon, politika at moralidad nila. Hanggang ngayon, patuloy pa rin umaagos ang impluensya nito kahit mayroong pagbabago o pagsubok tulad ng modernisasyon o globalisasyon. Pangatlo, pakipag-ugnayan ng mga kultura. Ang ugnayan sa pagitan ng mga Espanyol, ng mananakop at mga katutubong Pilipino ay hindi lamang isang simpleng proseso, kundi isang masalimuot na interaksyon na humubog hindi lamang sa saysayan, kundi na rin pati sa kasalukuyang identidad kultural at sosyal Pilipinas. Pagbabago sa lipunan. Ang pagbabago sa lipunan Pilipino noong panahon ng mga Espanyol ay isang komplikadong proseso kung saan naglagay ito ng malalim na impluensya mula sa relihiyon hanggang ekonomiya. Ang sistematikong edukasyon at bagong paraan ng kalakalan ay nagbukas ng mga maraming oportunidad, ngunit sabay-sabay ding nagdala ito ng hamon gaya ng mga hindi pagkakapantay-pantay. Pananaw ng may akda. Si De Morga bilang isang opisyal na Espanyol ay maaring may maaring kinikilingang pananaw. Maaring bigyan diin niya ang mga nagawa ng mga Espanyol at maliitin ang mga paghihirap ng mga Pilipino. Dito nga sinasabing si De Morga bilang isang akda ay may posibilidad na magkaroon ng kinikilingang pananaw patungkol sa kasaysayan at karanasan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol. Ang kanyang akda ay maaaring maglaman ng bias na pabor sa mga nagawa at kontribusyon ng Espanyol habang hindi gaano binibigyang pansin ang paghihirap at sakripisyo ng Pilipino. Halaga ng sakseso sa Pilipinas. Ang halaga ng saksesos sa Pilipinas ay hindi matatawaran dahil ito ay may malalim na epekto sa kasaysayan, kultura at lipunan ng bansa. Ang mga saksesos ay hindi lamang nakatuon sa mga kaganapan, kundi nagiging gabay at aral sa hinaharap ng mga bawat isang Pilipino. Ito ang 4 na aspeto ng kahalagahan ng saksesos. Una na dito ang pagtuturo ng kasaysayan. Halimbawa na dito ang pagkoreksyon ng aklat ng Successos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga ay nagpapakita ng maka-Europeyong pananaw o pagiging bias na madalas na nagpapakita ng mga katutubong Pilipino sa hindi kanais-nais na paraan. Ang anotasyon ni Rizal sa aklat na ito ay naglalayong itama ang mga bias sa ito at napakita ang pananaw ng mga Pilipino sa naang nakalagay sa libro na ang mga Pilipino daw ay kumakain ng bulok. Ngunit inayos ni Rizal ito at ipinaliwanag na ang bulok na iyon daw ay buro. Pangalawa, pagbuo ng identidad ng nasyon. Ang pagbuo ng identidad ng nasyon ay nagpapakita ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Halimbawa, si Rizal ay isang bayani, nagpakita ng pagpapahalaga sa kultura at identidad ng Pilipinas. Ang kanyang mga akda tulad ng No Limitangere at El Filibusterismo ay nagpapakita ng mga problema ng lipunan at kolonyalismo sa Pilipinas noong panahon ng Espanya. Pangatlo, pagkakaisa at pag-angat ng bayan. Ang pagkakaisa ay nag-uugnay sa mga mamamayan upang magtulungan at makamit ang iisang layunin. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mas madali nating malalampasan ang mga hamon tulad ng kahirapan at mga natural na sakuna. Halimbawa, sa panahon ng mga kalamidad, ang mga komunidad na nagkakaisa ay mas mabilis na nakakabangon dahil sama-samang pagsisikap. Gayunpaman, sa Successos ay naipakita dito ang pagkakaisa ng mga Pilipino at sa kasalukuyan naman, maraming Pilipino pa rin ang gumagawa ng pagtutulungan, gaya na lamang ng bayanihan, ang pagkakaisa ng mga Pilipino. At huli, ang pagkilala sa mga bayani at mga pagbabago sa lipunan. Pagkilala sa mga bayani.
Ang pagkilala sa mga bayani ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagkakaisa sa mga paglaban sa mga mananakop at sa pagpupusigi ng kalayaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang mga bayani tulad ni Lapu-Lapu at Jose Rizal ay nagtangka ng pusigi ng kalayaan sa Pilipinas at pagkakaisa sa harap ng mga kolonyal na puwersa. Pangalawa, ang pagbabago sa lipunan. Ang mga pagbabago sa lipunan tulad ng pagpapakilala ng Kristyanismo at pagbuo ng mga bayan ay nagpapakita kung paano ang mga Pilipino ay nagkakaisa upang makapag-adjust sa mga bagong sistema ng pamamahala at kultura. Ang pagpapakilala ng Kristyanismo sa Pilipinas ay isang malaking pagbabago sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagkakaisa, ang mga Pilipino ay nag-adjust sa bagong relihiyon at kultura na ipinakilala ng mga Espanyol. Sobrang halaga nito sa mga Pilipino ngayon. Ang mga Pilipino ay lalong mas napalapit sa Diyos at lalong mas naniwala sa Diyos.